Hello po, no? So, whether we like it or not, implemented na kasi may guidelines na. Naglabas na ng guidelines itong DepEd, ang ating DepEd pertaining to the implementation ng trimester o yung 3 quarters na lang in a school year. So, i-implement na ito kasi may guidelines na. So, although meron na ako mga naunang vlog tungkol dito sa trimester, bigyan ko lang ng ng focus yung opening block. Kasi meron tayong opening block, merong instructional block, tapos may end of term block. So, kada quarter, meron siya laging end of term block na tinatawag. Na? Yellow yung opening block, then green yung instructional block, ito yung tinatawag na undisturbed. Undisturbed learning, uninterrupted teaching and learning to. Wala dapat disruption ng mga activities. So puntahan muna natin yung number 12, opening block. Kasi di ba June 8? Kung June 8 ang opening, so 4 to 5 days, 5 days yan. 8, 9, 10, 11, 12, di ba? Till Friday, wala munang lesson. Oo. Hindi na muna wag muna excited yung mga teachers natin. Wala munang i-introduce na competencies, no? Doon sa lesson. Wala munang lesson. Yung 4 to 5 days, ang gagawin diyan ng ating mga guro, yan ay time para sa orientation session yan. Pwedeng orientation din sa mga parents. Kasama dyan. Okay? Magkakaroon ng health assessment. Pwede. Learning screening. Pwede rin. Collection and submission of required data. Tama ito. Kasi katulad dito sa amin sa Caloocan High, hindi mo na kami nanghihingi dito ng ng mga additional document other than the report card. Actually, kahit walang report card, ini-enroll namin. So dito, pwedeng i-follow up yung mga birth certificate dito sa time ng opening block. Okay, health assessment, nasabi ko na, so on and so forth. Basta dito sa opening block, magkukumensa ng June 8, di ba? That is my understanding. 8, 9, 10, 11, 12. Yun yung pagkakaunawa ko. Wala mo ng lesson na introduce sa sa opening block. Ito yung tinatawag na opening block, yung first week. Yung first week natin ng school year. So, nag-get? Nasabi ko na ito no? Oo. Ngayon, puntahan natin yung baka mag-react yung mga teacher Kasi, saan ba rito? Kasi baka mag-react yung mga teacher na kapag yung, ang sabi kasi rito, kapag tumapat kasi, halimbawa, nagkaroon ng holiday. Alam ko kasama rin dito yung yung nagkaroon na walang klase dahil because of bad weather. 'Di ba? Tumapat siya doon tumapat doon sa learning period, no, na uninterrupted. Instructional block kasi ang tawag doon green. Kapag ang holiday tumapat sa instructional block, so yung uninterrupted learning ng mga bata o undisturbed learning ng mga bata, kung ang holiday ay tumapat doon, alam ko kasama din dyan yung mga bad weather, di ba? Kung nagkaroon ng typhoon signal, saan na ba? Magkakaroon ng asynchronous. Ganun. Hindi po pwedeng hindi magkaroon ng learning activity mga bata. Ganun yung pagkakaintindi ko rito. Hindi ba pag holiday tayo,
walang klase. Di ba? Eh, kaya lang, kapag tumapat, pero pala, hindi ko lang alam kung may tatapat ha. Pero kapag may tumapat na holiday, dineclare na holiday, kasi ang Malacanang naman kasi, pero alam ko, iniwasan na. Iniwasan na yung mga holidays dito. That is my understanding. Pero kung may tatapat na holiday sa instructional block o dun sa uninterrupted learning, undisturbed learning, teaching and learning sa mga bata, mag-asynchronous tayo. Oo. Yung mga bata nasa bahay, yes, hindi papasok yung mga bata. They will stay at home, kaya lang, magkakaroon ng asynchronous. Yun. Bagay asynchronous naman yung sinasabi rito, dear teachers Asynchronous naman. Ang asynchronous kasi, ay nagbibigay tayo ng activity. Di ba? Walang teaching and learning to my understanding. Walang teaching and learning sa asynchronous. Ang asynchronous kasi, nagbibigay tayo ng activity. Nagbibigay ng activity yung mga teachers. So, wala nang palang kaso. Walang kaso. To my understanding, even kapag may hindi ko lang alam kung may bagyo, kung hindi ko pa nababasa Hindi ko pa nababasa, pero yung holiday pa lang, ang nababasa natin, kapag tumapat ng holiday, magkakaroon ng asynchronous yung mga estudyante pa rin. Holiday. Oo. Sabihin yung mga bata, mag-aaral pa rin. Yung mga teacher magtuturo, hindi. Asynchronous kasi, kaya you don't have to worry. Yun nga lang, magbibigay kayo ng activity. Ang maganda dyan, i-anticipate nyo na, Halimbawa, holiday, ibigay nyo na yung activity nyo. Ibigay nyo na yung activity nyo, bahala na yung mga bata. Yun naman ang asynchronous Nagaget? Oo. Yung mga, kapag holiday, again, yung mga bata, tuloy pa rin yung pag-aaral. Pero yung mga teachers, wala na kayong online. Wala, kasi asynchronous Unless kung hindi ka nagbigay ng ahead of time. Kasi ang asynchronous, binibigay niya yan ahead of time. Diba? O pag alam yung holiday, tumapat. Hindi magbigay ka ng activity, yun lang yun. So, nakikita ba, Sir Bong? Yun lang muna yung, yung topic natin for this. Hindi ko pa nakikita yung papaano kung may bad weather. Hindi ko pa na babasa lahat Sorry naman. Okay, so meron pa tayong nakuhang dalawang bagay na implementation natin dito sa implementation ng trimester o 3 quarters in a year. Marami pa tayong pag-aaralan tungkol dito. Napakadami na ito, Maraming salamat sa inyong lahat.